Isang mapagpalang araw na po sa ating lahat, no? Good morning everybody. So, how are you today? So, kami po ay nananalangin dito sa The Voice of Remnant Ministry na nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, tayo po ay mabigyan ng mga or mapuno po tayo ng mga biyaya mula sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito. So ito po ay panibagong araw na naman, no, sa ating buhay. And despite of these different challenges, no, sa ating buhay, tayo po ay patuloy, no, na lumalaban sa mga pagsubok, no, kung ano man yung ating mga nararanasan. Because we do believe na nandyan po yung ating Panginoong Diyos na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. So kami po ay patuloy na umaanyaya sa ating mga kapatid dyan, no, na mag-subscribe at saka like or follow sa ating Facebook page nang sa ganoon tayo po ay magbigyan ng notification sa ating morning devotional. Kasi ulitin ko po ng morning devotional ay isa sa pinakamahalagang bagay na kung saan mabibigyan po tayo ng pag-asa, mabibigyan tayo ng inspirasyon bago simulan ang ating mga iba't ibang gawain, no, sa araw na ito. So devotional is very important kasi nandyan po yung ating connection, no, sa ating Panginoong Diyos, no, sa ating Panginoong Jesucristo. At yung ating devotional this morning is entitled Using God's Gifts as He Wills. No? Sinasabi po dito mga kapatid sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to his or to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Manalangin po tayo mga kapatid. Our great God and loving Father, we thank you for this beautiful day that you have shared to us as we are about to start our devotional. We pray that you will give us wisdom and give us more blessings today as we start our day. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So mga kapatid, no, nakikita po natin dito sa verse na let us not be conformed by this to this world, kasi nga tayo po ay umaasa sa mga biyaya or sa mga blessings ng ating Panginoong Diyos. Okay, so sa pagpapatuloy mga kapatid, no, sinasabi dito sa ating devotional, many instead of consecrating their means to God's service, look upon their money as their own and say that they have a right to use it as they please. Like the inhabitants of the Noahian world during the time of Noah, they used God's gift in their own service. Even some who profess to know and love the Lord do this. God has revealed this will to them. He has called upon them to surrender all that they have to Him, but the love of the world has perverted their will and hardened their hearts. They refuse to obey Him, and to whom they owe all that they have, regardless of His call. They clasp their treasures in their arms, forgetting that the giver has any claim upon them. Thus the blessing given by God are turned into a curse because a wrong use is made of them. Christ can understand the danger of the love of money, for He said, how hard is it for them that trust in the riches to enter into the kingdom of God. Today, He calls upon us to give close attention to our eternal interest. He would have us subordinate every earthly interest to His service. For what shall it profit man, he asks, if he has or he shall gain the whole world and lose
his own soul. God's right to our service is measured by the infinite sacrifice he has made for our salvation. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we might be called the sons of God. For our sake, Christ lived a life of sorrow and privation. He was pure and holy, yet on him was laid the iniquity of us all. With a touch of his hand, he healed the sick, yet he suffered grievous bodily pain. He cast out demons with a word, and delivered those bound by Satan's temptations. Yet temptations such as have never beset anyone assailed him. He raised the body by his power, yet he suffered the agony of most terrible death. All Christ suffered for us. All this Christ suffered for us. And what are we giving him in return? He, the majesty of heaven, submitted patiently to scorn and insult. Should we look upon any sacrifice as too great? Should we hesitate to surrender to God our reasonable service? The Signs of Times, January 21, 1897. Okay, so our devotional, my dear brothers and sisters, is very clear. Our devotional today is very clear, no, that we should not be conformed of this world, because everything nandito sa mundong ito ay hindi po ito siya pang matagalan. Ito po ay pangkaraniwan, pangmadalian, madaling masira at hindi nagtatagal. No? So saan po tayo dapat mag-focus? We should accept the perfect will of God, mga kapatid, according to Romans 12 verse 2. Mainly instead, no, ang sinasabi dito, yung ating mga bagay kung minsan, may mga pera tayo, sinasabi natin sa ating sarili na pwede natin itong gamitin kung ano man yung gusto nating bilhin. Pwede natin kainin, no, kung ano man pwedeng mapasok sa ating mga bunganga. So we can please whatever we want kasi nga binigyan tayo ng Panginoon ng itong tinatawag na freedom of will or freedom of choice. Ngayon, ginawa po yan ng ating Panginoong Diyos para mabigyang daan ang mga tao na talagang sa Kanya. Diba? So, nasa sa atin po yan. Ano yung choice na binigay sa atin ng ating Diyos? Kung ano yung mga gusto natin. Diba? So, yung mga bagay na po na yan, iniwan na po sa atin yan ng Diyos. Depende sa atin kung paano natin yan siya gagamitin. Na may mga bagay na binigay sa atin yung Panginoong Diyos natin, kung minsan na sobra-sobra. At kung minsan, hindi natin siya nagagamit in terms na supposedly na intended na para yan siya sa serbisyo na nakalaan sa ating Diyos. No? Hindi natin siya naibibigay sa ng tama, mga kapatid. Now, sinasabi din mga kaibigan, mga kapatid, sa banal na kasulatan na ano yung mangyayari sa tao kung nag-gain niya, kung nabili niya lahat ng kanyang gusto, yung kanyang nakuha niya lahat yung mga bagay sa mundong ito, kung nawala naman yung kanyang kaluluwa. In other words, mga kapatid, tinalikuran niya yung kaligtasan or yung habang buhay na hindi mo pwedeng bilhin ng pera. Ilang beses na po natin sinabi dito sa ating programa sa Voice of Remnant Ministry na may mga bagay na hindi kaya bilhin ng pera. At may mga tao na humahanap, kaya or gusto or pwedeng gumasta ng malaking halaga just to find this eternal life which is not available po dito sa mundo. Kahit nga yung sinasabi nila na yung Popa, na itong tinatawag natin na Holy Grail na kung saan ginamit or doon uminom yung ating Panginoong Hesukristo,
hinahanap po nila yun kasi sabi nila nakapagbibigay po yan ng eternal life. So hindi po yan siya proven and tested, mga kapatid. Although Jesus Christ can give life, but yung cup na yun, mga kapatid, hindi po yun nagre-resemble na pag nakita mo yun makaka-gain ka ng eternal life. Dahil yung eternal life ibibigay lang po yun ng Panginoong Diyos natin sa taong karapat-dapat. Kaya yung ating serbisyo, mga kapatid, huwag nating hayaan na yung sarili nating interest, yung ating nasa isip, nasa puso't isipan. Alalahanin po natin yung ating serbisyo na para sa ating Panginoong Diyos. Yung pagserbisyo natin sa ating kapwa-tao, yun po yung ating pahalagahan. So yun po ay isang mahalagang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya po tayo may mga ministry na ganito kasi po ito po ay yung ating serbisyo na pwedeng maibigay sa ating Panginoong Diyos. So kayo po, mga kapatid, ano po yung inyong mga serbisyo? Paano nyo po inilalaan yung inyong mga sarili sa ating Panginoong Diyos? Kasi after all, mga kapatid, babalik at babalik din po tayo sa ating Panginoong Diyos sa langit. At kung hindi po natin yung magagawa, malaking problema, no? So, dalawang bagay lang po yung paruroonan natin. Paroroon po tayo sa buhay na walang hanggan kasama yung ating Diyos, or patungo po tayo doon sa kamatayan, no, kasama yung mga masasama na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. So yun po yung ating patutunguhan after na tayo ay mamatay, or kung kukunin man tayo ng ating Panginoong Diyos. So ako po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at naway itong devotional reading natin, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng konting kaalaman at inspirasyon habang po tayo ay nagbubuhay, nang sa ganun tayo magamit po natin yung ating buhay dyan sa serbisyo or yung service natin para sa ating Panginoong Diyos, yung ating mission para sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, inaanyayahan ko po yung ating mga kapatid dyan, mga kaibigan, na mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page para po tayo ay magkakasama tuwing umaga sa morning devotional. So ito po ay inspirasyon na tanging maialay ko sa inyo, mga kapatid, na para po tayo ay mabigyan ng konting kaalaman at saka ma-share ko itong mensahe ni Mrs. White na dito sa isinulat niya sa To Be Like Jesus. Kasi ito po ay karakter ni Panginoong Hesukristo na isinishare niya dito kung paano po tayo dapat mamuhay. Kasi po yung ating buhay, ito po ay preparation sa magiging buhay natin doon sa bagong tahanan na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Naway gabayan po tayo ng banal na Espiritu Santo sa araw na ito. Mabuhay po kayo, mga kapatid. God bless you po.